Isang magandang gabi. Ito ko pong muling talakayin ang kahalagahan ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Bakit kinakailangang magkaroon ng restoration para makilala ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas? Tungkol po sa pagpapahayag kung paano siya ipinanganak, meron na po siyang pangalan na ibinigay sangayon sa Isaias chapter 9 verse 6. Ganito po ang sabi sa 9:6 sa wikang Tagalog, King James Version. Sabi po ganito, sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Elohim, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa sulat ni Isaias na ito, maliwanag na ang bata ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang batang ito ay binigyan ng pangalan. In Philippians chapter 2:9, ang sabi doon, and give a name which is above in every name. Maliwanag doon na ang Ama ang nagbigay ng pangalan sa anak. Hindi po tao. Magkaiba po yung bigay ng tao at bigay ng kanyang Ama. Binigyan siya ng pangalan ng ating Elohim. Basahin po natin paano siya nabigyan ng pangalan ng Ama. In Isaiah chapter 62 verse 2, sinasabi po dito sa 62, bibig mismo po ng Elohim ang nagbigkas. Sabi rito ganito, at makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, at ang lahat ng mga hari ang iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipinangalan ng bibig ng Elohim. Sa madaling sabi, bibig mismo ng ating Elohim ang nagbigay ng pangalan doon sa anak. Kaya ito tinawag na Word of Elohim. Kasi bibig muna niya ang nagsalita. Kaya sinasabi rito sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Kapag ka ang salita ng Elohim ay lumabas sa kanyang bibig, yun po ay banal. Kaya ang kanyang pangalan ay banal sapagkat lumabas sa kanyang bibig. Yun po ang kahalagahan. Mismo ang Elohim ang nagbigay ng pangalan. Sa Christian terminology, mismo ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa anak. God-given name. Ngayon, mga kapatid, sinasabi ng iba na parehas lang daw yung pangalang nakilala ngayon na Jesus at saka sa ibinigay sa anak na Yeshua in Hebrew, parehas lang daw yon. Eto na, mga kapatid, paano ito magiging parehas? Parehas ba ang binukan ng bibig ng tao? Hindi po, nagkakamali po ang mga nagsasabing parehas lang. Now, tingnan po natin kung paano naiabot o naibigay doon sa bata ang pangalan na ibinigay ng ating Ama sa anak. Basahin po natin ang Lucas kung paano siya nabigyan ng pangalan at bakit nangyari ito, sino ang sinugo para mapaabot sa magulang na si Jose at si Maria kung ano ang itatawag sa kanilang anak na isinilang. Ganito po ang sabi sa chapter 2:21. At nang makaraan ang 8 araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Yeshua ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinanganak.
Napakaliwanag po, mga kapatid, na inutusan, naging messenger ang anghel upang bigyan ng pangalan ang anak. At kung paano ito nangyari, yung talagang actual na nangyari, kinausap si Jose. Tingnan po natin ang Matthew, kung paano na ibigay ng anghel bago siya ipinanganak. Kaya hindi pa nagagawa yung Biblia, itong Bible o yung scriptures, hindi pa nagagawa, nasa tiyan pa lang ng sinapupunan ni Mary, ang ating tagapagligtas, ay meron ng pangalan. Tingnan po natin. At yun ay ginamit ang anghel ayon sa ating binasa sa Matthew 1, kanina Lucas chapter 2 verse 21. Ngayon basahin po natin ang Matthew 1:21. Sorry pala, simulan natin ng 18. Sabi ganito, ang pagkapanganak nga kay Yahshua Messiah ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 19, at si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa kanya ang kanyang kahihiyan, nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Verse 20, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel. Ganon din po sa Lucas. Anghel din ang ginamit sa Lucas. Narito ang isang anghel ng Elohim ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahshua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So maliwanag po dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang pangalan ng ating tagapagligtas ay ang Elohim ang nagbigay sa pamamagitan ng anghel at nakipag-usap kay Jose sa pamamagitan ng panaginip upang ang bata na ating tagapagligtas, naging tagapagligtas, ay mabigyan ng pangalan. Magkaiba po. Ang pangalan na Jesus at ang pangalan na Yahshua na Hebrew at ang pangalang Greek ang pinagmulan na Jesus Christos, ito po ay paganong pangalan. Kaya po, mahalaga po ang pangalan ng ating tagapagligtas na hindi pwedeng palitan ni numan at hindi pwedeng baguhin sapagkat meron pong meaning, meron po siyang kahulugan. Ang sabi rito, Yahshua ang itatawag mo sa kanya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan po ay ng Yahshua ay tagapagligtas na pangalan. So kung papalitan po ng tao ang pangalan ng ating tagapagligtas, mawawala po yung bisa ng kanyang pangalan, yung value, yung kahalagahan ng pangalan. From Hebrew name, Yahshua, mawawala po yung kahalagahan ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Kaya po, meron pong mga hula sa panahong ito na kinakailangang ma-reveal at magkaroon ng restoration muli, ma-restore ang pangalan ng ating tagapagligtas na nawala, na hindi na ipakilala. Kung bakit ngayon hindi ito nakilala na Yahshua at ang nakilala ngayon ay Jesus Christ in English at Jesucristo sa ating lingwaheng Tagalog, bakit ito hindi nakilala? Sapagkat iyon po ay hula. Ang sabi ng iba, ng mga Bible scholars, ang sabi nila, the same lang, equal. Yung Yahshua at Jesus, the same, equal. Sinasaysay, ang sabi nito, ipinaliliwanag. Meron pang tinatawag yung mga Bible scholars na tinatawag na hermeneutic terminology. Binibigyan nila ng rason
ang kahulugan ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas at sinasabi nilang co-equal, kaparehas lang daw ang Yahshua sa Jesus. Maling-mali po ang pagbibigay ng kahulugan na yon, sapagkat ang sabi, the name above and every names. Wala pong katulad. Above in every names. Higit sa lahat ng pangalan. Bakit? Pangalan ko, nanay ko ang nagbigay. Pangalan ninyo po. Mga magulang din nyo nagbigay. Mga tao lang ang nagbigay. Samantalang ang pangalan ng ating tagapagligtas, yung kanyang ama na Elohim, mismo ang nagbigay, hindi tao. May kahalagahan po. Kaya po, ito po yung mga sulat ng ating mga propeta na naganap. At ang history nito, dito sa Pilipinas, mga kaibigan, mga kapatid, 1521, historically, 1521 AD, dumating dito si Fernando Magellan, dinala ang Kristyanismo at siya ang nagpakalat ng Christianity rito. Ano ang salitang Kristyanismo? Ito po ay nag-ugat sa pangalan ni Jesus Christ. Christian, meaning the believers of Jesus Christ. They are Christian. They are the believers of Christ. Yun po ang kahulugan niyan, Christian. Ang nagdala po ng Kristyanismo rito, nagpa-Christianize, ay ang mga Kastila sa pangunguna ni Fernando Magellan noong 1521 AD. Nasakop tayo ng Katolisismo. Ang ating mga magulang ay naging Catholic. Walang ibang relihiyon na makapangyarihan dito against Muslim. At ang mga tao dito ay mga Negritos, Muslims. At sila ay naging Kristiyano. At nandoon na nakapaloob ang ating mga ninuno. Subalit ang pangalan ng ating tagapagligtas ay hindi na ipangaral dito. At ang pangalang ito ay na Jesus Christ ay binandera ng Roman Catholic Church sa pangunguna ng Roma, Latinized. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin kung saan dapat manggaling ang dapat nating tanggapin na pangalan ng ating tagapagligtas para sa pagsisisi, kapatawaran ng mga kasalanan. Kung saan magsisimula, dapat sa Roma ba o kung sa Israel, Jerusalem. Tingnan po natin kung ano ang inuutos ng ating Rabbi Yahshua, kung paano ipangaral ang kanyang pangalan sa Lucas chapter 24-47. Tingnan po natin. Ganito po ang sabi. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Doon pala dapat manggaling, beginning at Jerusalem. Sapagkat yung mga apostol na siyang pinagkatiwalaan ng ating tagapagligtas para ipangaral ang Ebanghelyo, sila ay mga galing sa Jerusalem. Doon nagsimula ang pangangaral ng pangalan ng ating tagapagligtas. Yung sa Roma, hindi po doon dapat nagsimula yung Jesus Christ. Kaya nga po, tinatawag na universal ang kahulugan ng Catholic means universal sapagkat ang Catholic po ang siyang pangunahing nag-Christianize sa buong mundo. At sa pangunguna ng Papa sa Roma, tinawag na the Father of Christianity. Kaya tinawag Pope sapagkat siya ang nagpakalat ng pangalang ito na Jesus Christ. Born again, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Mormons, Lutherans, lahat yan ay mga Kristiyano, the believers of Jesus Christ, under the banner of Catholicism, sa pangalan ni Jesus Christ, iisa sila. Doon nang galing ang Jesus Christ na yan. Now, mga kapatid, tingnan po natin uli yung sinabi ni Lucas. Ulitin ko po uli. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi
at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Dapat nga, lahat ng mga bansa mapangaralan ng Yahshua Messiah. Sabi dito, magbuhat sa Jerusalem. Yung ipinangaral ng mga alagad sa Jerusalem, ng mga apostol, ay Yahshua Messiah. Sapagkat sila'y Hebrew, Hebrew sila, ang lingwahe nila ay Hebrew, at sila'y mga Hudyo. Mga Hudyo po sila. Sila ang kauna-unahang nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang mga apostol. Pansinin po natin ang pakikipag-usap ni Apostol Pablo sa ating Rabbi Yahshua na tagapagligtas. Kung paano ipinakilala ni Yahshua Messiah ang kanyang pangalan, anong wika ang ginamit. Basahin po natin ang dialogue nilang dalawa nung siya ay tawagin upang maging apostol in Acts chapter 26. Ulitin ko po ulit. In Acts chapter 26 verse 14 and 15. At nang mapasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebrew. Wikang Hebrew. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Verse 15. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Dito po sa Christian Bible, Jesus ang nakalagay. Pero, kung atin pong babalikan at bubulay-bulayin yung wikang ginamit ng ating tagapagligtas, ang sabi, at nang mapasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebrew. Anong wika? Hebrew po ang ginamit. So kung Hebrew ang ginamit, nung makipag-usap siya kay Apostol Pablo, nung siya'y tawagin, hindi po Jesus, hindi po Jesus ang pangalan niya. Hebrew name po na Yahshua ang kanyang tunay na pangalan. Hebrew tongue. Kaya mga kapatid, dito sa mga tekstong ito ay mauunawaan natin na yung Jesus Christ at Hesus Kristo o Jesus ay hindi tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Kung tayo po ay may karunungan. Una, Hebrew ang ginamit. Ang Jesus ay English. Ang Jesus ay Tagalog. Paano yun magiging Hebrew? Hindi po yan tunay na pangalan. Sabi sa Micah 6:9, but the man of wisdom shall see thy name. Kukunti lang po ang makakita ng kahalagahan ng pangalan ng ating tagapagligtas. Ang sinabi ni Micah, yung man of wisdom lamang ang makakita ng tunay na kahalagahan ng ating tagapagligtas. At ngayong panahon ay kinakailangan tanggapin natin ang ating tagapagligtas sa kanyang banal na pangalan, Rabbi Yahshua, the Messiah, the great Elohim and Savior. Ngayon, isang mapagpala pong gabi sa inyong lahat. Nawa, pag-iingat ng ating Ama at tagapagligtas na si Rabbi Yahshua ang sumaating lahat. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat.